namin ito lagi. May lupa po kami dati dyan sa Lumang Genya. Naalala ko po, grade 4, grade 5, grade 6, dyan po kami nagbabakasyon tuwing kakaraw sa Lumang Genya. Ewan ko kung nandiyan po yung lupa namin, hindi ko alam. But anyway, kaya alam ko po itong Nara. Pupunta po kami rito, namimili po kami dahil wala naman malalaking tindahan sa Lumang Genya. Dito po kami namimili sa mga pagkain namin sa Nara. So, kapisado ko po ito. Anyway, ang punto ko lamang po dito, since narito po ako, hindi po ito ang huli nating pagkikita. Hindi po ito ang huli na pagbibigay ng ayuda ng pamahalaan sa inyo. Tuloy po itong ayuda na ibibigay po ng gobyerno. At ito po ang pangako ko po sa inyo. Habang nandito po ako, habang nandito ang gobyerno na ito, meron po kayong natatanggap na ayuda mula po sa pamahalaan. Palakpakan po natin ang pamahalaan. Pangalawa, alright, hindi rin po kayo, lahat po kayo, hindi lang mga tiganara, pero sa mga tiganara, yung bumoto po sa inyong mga opisyales na nasa harapan po ninyo, tama po ang naging desisyon ninyo. Tama po, dahil may ginagawa po itong inyong mga opisyal dito. Abay, kanina lang po, pag-upo ko, narinig ko si Mayor eh. Kaya kausap ko siya, oy, sunduin niyo yung mga bata, malakas na ulan. I-ready yung sasakyan, kailangan yung mga bata maibalik sa bayan para hindi mabasa. Palakpakan po natin. Yan po ang tunay na public service. Hindi po lip service. Dapat po, pag public official, dapat laging alam ang gagawin at dapat laging nandyan tumutulong. At hindi lamang po eleksyon, kundi any time of the day, dapat ang inyong public official dapat tumutulong. Hindi lang po pag-eleksyon, tandaan po ninyo yan. Because, pag-eleksyon lang ho, lumalabas sa inyong opisyal, ako na ho gusto nagsasabi, nahulog ko kami, kahit po ako, alright? Yan ho lang. Saan ng bayan kayo nakatira? Nara, Espanyola, Quezon, Buxcoy, Rojas, Taytay, kahit saan po, dapat po ang government official ay dapat nalalapitan, naaasahan. Kasi, bakit po, ginoto po ninyo yung official ngayon para may malapitan ka? Ito ba? Kaya po kayo ginoto eh. Pero paano na lang kung ginoto mo yung official ngayon, eh hindi mo naman makita, nakikita mo lang ang eleksyon, eh limited po po sa iyo. Wala pong silbi yun. Naniwala ho kayo sa amin. Naniwala po kayo. Kami naman ho, siguro nakikita ho ninyo, kahit na hindi pa po ako congressman, wala pa po eleksyon, eh nasa dugo na po, nananalay tayong pagtutulong dahil yung po ang tulong sa amin ng aming mga magulang. Tulungan po ang iyong kapwa, lalo na yung mga maliliit. Kaya nga po, ito po ay lifetime commitment namin na tumulong sa mga kababayan natin. Dati po, kasi nasa dito pa lang po ako, problema po yung pondo, siyempre. Pero ngayon po, nasa gobyerno na, tayo mas madali na pong pondo dahil marami na po tayo makatawagan, ang DSWD, ang DOH, at kung ano pang ahensya para tulungan po kayo. Yan po yung ginagawa natin. At ito po, pag namimigay natin, tandaan po ninyo, hindi po ito pera ni Congressman Tulfo. Hindi rin po ito pera ni Pangulong Marcos. Pera po ninyo yan ay binibigay, ibinabalik lang po sa inyong lahat. Kaya nararapat lamang na tanggapin nyo yung pera na yan dahil sa inyo rin po yan. Kung baka sumatilin po kung inyo binigay nyo sa gobyerno, pinabayad nyo ng buwis at kailangan lamang may balik sa inyo at nararapat lamang dahil pera po ninyo yan. Palakpakan po ninyo sa inyo. Ngayong araw po, namimigay po kami ng tinatawag po nating assistance AICS na tawagan. Assistance for individuals in crisis situation. Kayo po yun. Bukod po dyan,
meron po kami tanggapan sa Puerto Princesa, yung ACT-CIS, meron po kami opisina. Tumutulong din po kami pag kayo po ng ospital, yung mga anak kayo wala po kayo, pwede po kayo lumapit sa aming tanggapan. At wala po kayo pakialam kung anong kulay mo, kung sino binoto mo, congressman, gobernador, pangulo, wala akong pakialam. Basta ikaw ay kayo mamit, kakulay, kita brown, pwede kang humingi ng tulong at tutulungan kita. Huwag ka lang galing sa China, ha? Ayaw natin yung kalaban mo natin yun. Pero kung ikaw ay Pilipino, at karapatan mo rin, humingi ng tulong sa gobyerno, hindi mo na kailangan pag makaawa sa gobyerno, tulungan mo po ako, sir, ma'am, may sakit ng anak ko, kalukuhan mo yun. Karapatan mong tulungan ka ng gobyerno dahil yung ibang tutulong sa iyo ay galing din muli sa buwis mo. Wag po ako. Wag po ang congressman mo, ang mayor ninyo. Wag po. Kayo po yun. Karapatan po ninyo. At hindi niyo po kailangan mamalimos sa gobyerno dahil pera din po ninyo yan, pagbabayad ninyo. Sinawagan lang po ng gobyerno kaya may karapatan po kayo. Sa totoo lang po, lahat po ng mga mambabakas may pondo po. Binibigay po namin ang hawak po ng DSWD at sinasabi lang po, tulungan mo yung distrito ko, tulungan mo si ko. Nasa mga congressman po yun, senador na tumulong. Kaya ngayon po, lalo na itong administrasyon ng Marcos, ang instruction na po sa lahat naming mambabatas, kami po yun, tulungan ang mga kababayan natin. Kung narinig po ninyo ng nakarang halalan, sabay-sabay tayong babangon. Yan po ang ginagawa ng Pangulo po natin, palakpakan po natin ang Pangulo. Siyempre, yung boss ko po dyan, si Speaker Martin Romualdez, kami po yung nagbabalangkas ng buwis, kami po yung nagpupusisi ng buwis, kung saan na po tayo mga buwis ay binapagbigay ninyo at nagiging pondo ng bayan. Diyan po kinukuha yung pondo ng bayan. Mula po sa mga buwis na binibigay ninyo, ibinabayad. Samantara kayo na roon. Kahit ang taga-Brooks Point ka, kahit ang taga-Pulot ka, kahit taga-Mara, El Nido, Cuyo, Agumaya, sa Mandato, kung ikaw ay nagbabayad, bumibili, meron mga VAT na binabayaran, excise tax, kasama ka po doon. Kayo po ang tumutulong, kayo po yung tinatawag na taxpayer. Kayo po yung mga kababayan natin na nagbabayad ng buwis. Kaya po nakakaangat. Kung wala na pong magbabayad ng buwis, bagsak na po ang gobyerno. Hindi lang po mga OFW ang tumutulong sa atin. Tayo mismo kasama para umusad ang bayan. Wala pong iniwan itong ginagawa natin ngayon na siraan tayo. Kailangan natin itulak ng sasakyan lahat po tayo. Ganun po tayo. We contribute to the economy of this country. Tayo po yun. Bawat isa sa atin. Wala akong pakialam. Magsasaka ka, mag-inisla ka, tricycle driver, pwede ka private. Pag ikaw ay may pera, pumunta ka sa tindahan, yun kung saan man dyan, mercury drugs sa butika, may VAT. Hindi mo wala nakikita sa resibo kung yun, pero automatic yun, may value-added tax, may excise tax. Nagpumotor ka, may kulit-lit ka, meron kang hand tractor, nalagyan mo ng gasolina, yung pinabili mo sa gasolinahan, kaya mo walang tax. Meron. Eh kung alisin mo nga yung excise tax na yan, siguro yung gasolina na pinapakargo ko 63 pesos kada litro, baka 55 mo na lamang yan. Dahil ang iba na pupunta sa buwis. At yan po yung ginagamit ng gobyerno natin bilang pondo ng ating bayan. So ayan po, kaya para maintindihan po ninyo, yan ibinibigay ko sa inyo, yan po ay pera din ninyo, hindi ninyo kailangan ilimos, kararapat lamang na ibalik po sa inyong lahat. Kaya nga po, sa araw po na ito, we promise, I promise, hindi po itong
huling pagkikita natin. Hindi rin po itong huling ayuda na matatanggap ninyo. For so long as your government, the Marcos administration is here, Erwin Tulfo is here, tatanggap at tatanggap po kayo ng ayuda sa mga darating na buwan. Ang huli na lang po, kaya ko sinasabi yung inyong mayor, mga tiganara dito, magaling yung mayor dito. Abay, nauupo ko lang, kapansin nyo siguro, para yung bulong, para nangungumpisan po yung mayor ninyo. Sabi mga tiganara dito, sino mga tiganara? Bumubulong po yung mayor ninyo, para yung bulong. Akala mo, para akong pare. Ang binubulong niya, congressman, pwede bang pagandahin mo itong aming multipurpose? Habaan po ito hanggang sa telescope. Lagyan na rin po natin ang dingding. At pag summer, lagyan po natin ang aircon. Kailan ba sabihin ko, hindi. Sabi ko, sige po, gagawin ko po yan next year. Hindi pa siguro na kontento dahil sabi ko, opo. Sama ko na rin po siya, yung pailaw ng Diyos. Yung ilaw namin sa kalsada, kulang, dagdag mo na rin. Sabi ko, sige, dahil pera naman po rin yun, pera naman ng gobyerno, di naman personal yun. At kung sabi, sir, yung kalsada na rin. Sabi ko, Mayor, mga sobra-sobra na hinihingi na. Parang ako yung gumagawa ng pera. Sabi niya, baka po pwede po, hindi po yung Pangulong Marcos, yung mga toolings namin niya, gawin mo po ngayon, 16. Sabi ko po, pwede naman. Pwede naman lahat po yan. Kung gugustuhin lang po ng inyong opisyal na hinalang, kung gugustuhin lang, tawag po dyan, political will. Kung may political will ang opisyal mo na iniluklok mo sa pwesto, kung pwede, mapapagamot ka, mapipigyan ka ng ayuda, mapipigyan ka ng pangkabuhayan, kung binoto mo ang tamang opisyal. Pero kung sakla yung binoto mo, nakikita mo lang itong eleksyon, at wala na, kawawa kayo. Sa susunod na eleksyon, antay na naman ang ayuda pag eleksyon na. Yung pangkandaan, dapat ito maging wais tayo. 2024 na ho ngayon. Tapos na ho. Okay? Dapat ito, gamitin natin ang utak natin. We have to use our head. We have to vote properly. Yung mga tao po ilong natin. Otherwise, wala mangyayari. Yung tao, hindi nyo po makita yung politiko. Lulutang na lang, eleksyon. Lalo na po ngayon, ako, pahiling na po sa Oktubre. Pag lumutang ko yung mga sigurado, kaliwantan, halos halikan ka. Halos halikan ang politiko. Para iboto mo lang, iboto mo. Ay, nako. Hindi mo pa nakikita. Kapalit kami, yakap pa yun. Yakap pa yun, yakap sa'yo. Pero pagkatapos sa eleksyon, parang pinandidirihan ka pa. Sige yan, nako, hindi na naman yan. Sarap yung cake. Nakakatawa ko yung masito ko. Kaya pakaisipin, isa, dalawa, tatlo, apat na beses. Bubutuhin nyo, marami nyo kayo makikita. Vote, ganito, kung sino-sino. Nakikinaw natin ang ating isipan. Malaki na ako magbigay ng eleksyon. May bigyan ka isa, dalawa, 3,000. Pero kung ang kayo, hindi mo makakita. Pag nagkasakit ka, nagkasakit ang misis mo, malalapitan mo ba? Wala. Hindi mo malalapitan. Kasi binigyan ka na rin yung 3,000. Eh yung bill mo 100,000. Hawa paano yun? Ito lang. Pero yung isa, hindi nga nagbigay sa'yo, pero lagi ka sa tanggapan mo. Kahit pa paano, bibigyan ka 1,000, buwan-buwan, pang gusto mo. Tutulungan yung mayor, o gobernador, o ganito. Yung anak ko po, kailan pumunta naman nila. Sige. Yun yung opisyal na dapat po isipin. Ito ba lagi kong nakikita? Ito ba lagi nag-i-inspeksyon? Ito ba tutulong? Ano ba sabi ng mga kapitbahay ko? Ay, natulong yan, mare. Lalo din ka marites, nakikinig nyo. Eh, tutulong ko yun. Yun ho yung hindi ko sabihin. Alright? So, panghuli na lamang po, ako po yung nagpapasalamat. Hindi po ako nagpapasalamat sa ating gobyerno, kundi kayo po ang gusto kong pasalamatan lahat po kayo na narito. Dito.
Dahil wala po akong ipamimigay, walang ipamimigay ang gobyerno, ang administrasyon ni Pangulong Marcos kung hindi dahil sa inyo. Kaya muli po, palakpakan po ninyo ang inyong mga sarili. Mula, ladies and gentlemen, ako po, si Congressman Erwin Tulfo, handa po magservisyo at tutulungan kayo. Full year round na promise nila po eleksyon. Kaya nga po, nagtayo na po ng opisina. Last year pa ho, wala pa akong eleksyon, nag-opisina na po kanina sa Puerto Princesa. Kung papalarin po tayo next year, eh baka pati sa araw, maglalagay na po tayo sa Espanyol, sa Quezon, etc. Meron po tayo gagawin na North Palawan Coordinator, South Palawan Coordinator para siya na po mismo ang kausap ng mga nila. Maraming salamat po. Magandang umaga po, kaya.